Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Trillanes sa tanggap na ang sasapitin kay Bibi Sara. Sigurado. Oo, kaya siguro hindi na hulang harap ang mama na tumakbo sa 2028 dahil sigurado siya, pag siya natalo, banga, pasok sa banga. Lahat ng mga pinagagawa nito ni Trilling sa mga Duterte, pagbabayaran niya. 2016 nang simula niya si Tatay Digong, hindi pa siya nakontento. Dinamay niya si Pulong, ngayon si BP Sara naman. Iyak ka talaga, oo, iiyak ka talaga. Drilon, dapat magkaisa ang mga hindi sang-ayon kina BBM at BP Sara. Kung kay BBM lang kayo galit. Huwag niyo dadamay si BP Sara. Oo, mapapahiya kayo. Baka pagdating ng araw kakampi-kampi kayo pag nakaupo na si BP Sara. Diba? Masyado kayo eh. Eto, si Bendalo, may response daw sa Chinese Embassy, opposition o Senate resolution. Alamin mo muna kung ano stand ng amo mo, mukhang nilalaglag na kayo ng amo mo. Magiging pagtrato ng House Representatives sa impeachment complaint versus BP Sara, husgahan ng publiko, mga unggoy. Uhusgahan ng mga Pilipino. Kayo lang ang may kagustuhan yan. Ang mga Pilipino ayaw na ayaw. Dahil ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng mga trabaho. Iniisip na trabaho. Dapat trabaho magsilbi sa gobyerno. Pero kayo ang nagpapagulo, mga taga-bundok. Kilala niyo ba si Titinyo? Simulan natin dito ang mga usapin maghanda ka ng Trilling. Sa tuwing lalabas ang mga survey, may mga politikong biglang nagiging eksperto sa estadistika, biglang nagiging maingay sa social media, at biglang nagkakaroon ng matinding kumpiyansa na para bang tapos na ang laban kahit wala pang kampanya. Kapag pabor sa kanila ang numero, boses ng bayan, agad ang tawag. Kapag hindi pabor, biglang kwestyonado ang surveyor, ang metodo, at pati ang timing. Ganito na yata ang modernong politika. Mahilig sa numero kapag maganda ang resulta, at biglang nagiging tahimik kapag hindi. Batay sa pinakahuling Public Opinion Monitor na inilabas ng WR Numero Philippines, malinaw ang lumalabas na agwat sa pagitan ng mga posibleng pangalan sa susunod na pambansang halalan, kung saan nangunguna si Vice President Sara Duterte na may 33.3% ng preference ng mga respondent. Ipinapakita ng datos na malayo ang inilalamang ni Duterte sa kanyang mga potensyal na katunggali. Tama. Bagay na naglalagay sa kanya sa malinaw na liderato sa kasalukuyang political landscape ng bansa. Tignan niyo yung survey. Kasi ito nangangarap ito si Tolfu, saka si Lenny. Sino pa ba? Sorry. Ito si Virus. Ito mga to nangangarap to Tignan nyo survey nila. 2%. Ay, nako, ayan na siya. 2%, 1.6, 2.4. Samantala si BP Sara, 33%. Kita nyo? Ilalampas talaga sila nito. Oo, kahit ito, sipot, 3.3% na lang. Ang pwesto ay si Raffy Tulfo na may 13.4%, habang kasunod naman si Leni Robredo na may 13%. Bagamat mas mataas ang numero ni Tulfo kumpara kay Robredo, kapansin-pansin na pareho pa rin silang malayo sa naabot na antas ng suporta ni Duterte. Ipinahihiwatig nito na sa ngayon, wala pang kandidatong tunay na nakalalapit sa pwesto ng vice-presidente pagdating sa lawak ng tiwala at suporta ng publiko. Totoo naman yan. Samantala, ang iba pang pangalan sa listahan ay nananatiling mababa ang nakukuhang porsyento. Sina Bongo, Asahan mo pa ito magnanakaw nito, sabi ni Atty. Guanzon, itong si Luther. At ito si Boy Dagat, wala to. Kangkungan ito. Ito si Bombom, wala to. Lalo na si Virus. Ang matindi-tindi lang na, hindi naman matindi, no? Wala talagang matindi.
Kahit ito si Bongo na dapat lalaban ng pagka vice o presidente, umatras eh. Ngayon, kung halimbawa mangangarap uli siya, kalyado naman ito ng Duterte, malabo eh. 4%. Pag ito lumaban, tatalunin pa siya ni Ate Leni. Pero kay BP Sara, swak na tayo. Panalo na tayo. Padilla at Grace Poe ay nasa iisang antas ng single-digit na suporta, habang mas lalo pang mababa ang naitala kina Risa Hontiveros, Oh. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at Martin Romualdez. Ito tunay na Sa sorbe ganitong ito. datos, malinaw na ang mga kandidatong ito ay may mahahabang hakbang pang tatahakin kung layunin nilang makahabol sa kasalukuyang frontrunner. Partikular na kapansin-pansin ang resulta ni Risa Hontiveros, na nananatili sa mababang porsyento ng suporta. Wala, maingay lang sa social media yan. Pero tignan nyo yung mga comments sa kanya, pinagtatawanan siya. Ganon sila. Kaya maiba tayo. Kung sakali dito, halimbawa, tanggalin natin si Senator Robin, Senator Bongo dyan. Sino sa tingin nyo ang pwedeng pumangalawa? Kasi ito si Tolpo na to, maingay lang to sa social media eh. Pero pagdating sa mga issue ng mga flood control, wala rin ito. Oo. Ito si Ate Leni, tahimik na to eh. Guguluhin nyo pa? Okay na siya doon sa Bicol. Kaso wala pa rin 13%. Ito na sa baba, mga iyakin to, wala. Hindi ito uusad. 2.4, 2. Walang kakaunin yan. Number 1, Duterte talaga. Yan talaga ang hangad ng taong bayan. Kaso nga lang, umatras lang si BP Sara dahil sa pagbibigay. Pinagbigyan niya muna itong si Bongit. Nakakala niya naman, totoo yung mga pinagsasabi. Akala rin natin kasi in-endorse ni BP Sara eh. Diba? Nangyari, wala. Napagluloko tayo. Nabudol tayo ng 100%. Ninakawan tayo. Yung dating utang, 15 point something trillion. Ngayon, 17 trillion na. Saan nila dinadala yung 2 trillion something? Alam nyo na. Kung saan nila yan pinapasok. Malay-maleta yan. Diba? Batay sa kasalukuyang numero, mahirap makita ang anumang malinaw na landas patungo sa panalo para sa kanya, lalo na kung ihahambing sa agwat na hawak ng mga nangungunang pangalan. Kahit pa ikumpara kay Raffy Tulfo, na pumapangalawa sa ranggo, makikita na mas may tsansa pa itong makaporma ng seryosong laban, bagamat Wala. aminado Ang layo ng 33 sa 13. Hindi makakuha ng tsansa yung sinasabing dikitan. Wala. Sabi ko nga sa'yo, ilalampaso ng husto ito ni Bibi Sara. Kayo, tatanungin ko na kayo. I-solid nyo na. Para naman yung algorithm natin tumaas. I-like, share nyo kagad. Tatanungin ko kayo. Sa tingin nyo, sino ang pwedeng katapat dito ni Bibi Sara? Ito bang si Risa o si Tolpo? Si Leni? Kasi ito mga salimpusa itong mga to eh. Ito si Bombom, si Koki, ito si Router, ito si Senator Bongo, si Senator Robin, hindi naman tatakbo yan. Naisama lang. Sino sa tingin nyo ang magiging dikit na laban? Walang dikit dito eh. Sige, yung yung pinaka-the best sa inyo. Pero hindi. Huwag na natin idikit. Ilang paso na natin. Oo. Pagdating sa dulo, atin na ang panalo para walang makadikit. Kasi pag dinikit natin yan, ang mangyayari dyan, makagawan pa ng kwento ng milik-milik. Lalo na, alam natin na sa kanila ang milik-milik yan, di ba? Nihintay nga lang natin na ma-impeach yan eh. Para matanggal na sa mga kanilang pwesto. Bibi Sara, woman to beat. Oo. Ito Ito yung mga usapin sa segment ni Atty. Guanzon. Dahil si Congressman Paulo ay kanyang napanayam sa Ganang Mamabayan ba? Hindi, sa Net 25. Alamin natin kung ano yung mga dapat natin malaman at ang kanilang usapin patungkol dito. Kailangan talunin nyo muna si BP Sara. Hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Hontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now.
na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Ayan, Kaya na ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Tayo, sorry Ngayon may koalisyon na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Yun, tama yun. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Dati never again. Ngayon, together again. Together again. So, Together again. sana po mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat ba bigyan ng kredibilidad? Dahil kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign. Which is an indication for me na meron na nga sila. Andem na ika nga, attorney. So, ito si Virus, kain suka, himod puwet, para lang dumikit at makipag-alyansa dito sa nakaupong administrasyon. Kawawa. Pagbibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino, ito, na umupo, sabihin natin, pag tumakbo ba ay may chance ba sa inyo itong mga akbayan, akatuwad bayan, kung ano-anong bayan, huwag ho kayong maboto ng mga ganyan. Lalong-lalo na sa partido ni Virus. Yan lang ang magpapagulo. Kita nyo, simula nung inendorso yan ni Tatay Digong, ngayon, andyan. At siya pa ngayon ang traitor si Tatay Digong. Nanalo yan dahil kay Tatay Digong, inendorso ni Tatay Digong yan. Silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pa nga sakripisyo sa akin. May mga kilala kong hinahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, Yun. Kaya pala ayaw na ni Attorney Guanzon. Never again. So papunta tayo dito. Yung dating Senate President, ngayon ho, ay mukhang papasok ata ito sa alyado ni VP Sara kasi parang ano ba tawag dito? Parang pumapanig na ba
Drilon dapat magkaisa ang hindi sang-ayon kina oo. Hindi ko lang sure kung papanig to o titirahin niya si BP Sara o bibirahin niya. Alamin natin dito. Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na may kinalaman sa 2028 elections ang naunsyaming kudeta kamakailan sa Senado. At kaugnay niyan, makakausap po natin ang dating senador. Magandang gabi po sa inyo, Senator Drilon, and congratulations on your book launch yesterday. Thank you very much, Corina. Yes, sir. Paano po ba kami makakabili noong Being Frank, yung inyo pong Ay, libro? Ipapadala ko lang po sa Cubao. Okay. Sa amin din, nasa Cubao din po ang buong bilyonaryo. Yes, Oo. your husband was there when we launched it Oh, noong Lunes. I know, hindi nga po nagpaalam, nandun pala siya. Okay, bakit po ba, Mr. Senator, sa tingin po ninyo ay konektado itong naunsyaming Senate coup sa 2028 elections? Marami po akong naririnig na mga bersyon. Sa akin lang po, Corina, tinitingnan ko lang yung mga events na noong mga nakaraang buwan. Unang-una, si Chis Escudero ay kilalang kakampi ng Vice President. Kaya nung nirefer ng House ang impeachment complaint, hindi po agad hinir, notwithstanding yung use of forthwith. Dahilan po yung trial on an impeachment case, talaga pong makakabigat yun sa kampanya ng dating ng Vice President Sara Duterte. Kaya po sa akin, logically as a part of the campaign strategy, dinilay po or naghanap ng paraan para hindi agad madinig. At hindi nga nadinig dahil ang impeachment dahil sa Supreme Court. Ngayon po, kung si Senator Soto naman ay nagpahayag na pag dumating yung impeachment complaint sa Senado, agad-agad is-set for hearing. So, I-forward nila. Ganun ba? Ang 2028 ay malaki ang influensya doon po dito sa desisyon kung matutuloy ba ang trial o hindi. Yan ang aking paniwala, Corina. Ayun, okay. So, normal po ba sa Senado ang kudeta? I mean, it is unacceptable political maneuvering. Sa akin po, nakakalungkot ang nakikita kong pangyayari. It only shows the instability. Hindi po matibay ang ating sistema pamumulitika. At yun pong kudeta, lalo na ngayon, Corina, 15 lang ang sumusuporta kay Senate President Soto at isa doon sa 15 si Pia Cayetano. Ang nagmamaniover na palit ng leadership, si Alan Peter Cayetano. So it is logical to conclude na talagang in case magbotohan, 14 lang ang sumusuporta kay Vice President kay Senate President Soto. Ito po ang dahilan kung bakit hirap na hirap po si Senator Soto sa kanyang posisyon. Hindi po yan po ang wala pong matibay na paghahawak si Senator Soto. He on a daily Ibig sabihin, sablay yan si Tutasin. Wala, hindi uusad ang impeachment ni BP Sara. Sana! O gano'n ang mangyari para wala na masyadong pag-usapan, matahimik na yung impeachment na yan, at sa 2027, doon na naman sila. Ngayon kasi ito, asiste, kaya nila binabatikos, kaya nila gustong pabagsakin si BP Sara. Isa lang naman ang rason. Takot sila mabalikan ni BP Sara, lalong-lalo na yung mga bayan-bayan na yan. Kasi sila yung mga nagmainit na nag-file ng impeachment case. Yung complaint. Lalo na yung MP, MP ba yun? Kay Dalama, tapos dito kay Virus, tapos yung Makabayad Black. Ayan, 3 mga representative. Sila. At yung mga walang tigil na bumira sa mga Duterte na si Asong, si Trilling, si Virus, yan mga yan. Kaya kayo,
Mag-isip-isip na kayo kung kakalabanin niyo talaga si VP Sara. Dahil eto na naman si Bayan-Bayan. Nasabi ko sa inyo, eh. Sabi dito, ikaw na nga magkwento. Publiko ang husga kung sa tingin nila ay magiging pantay ba ang pag-handle sa dalawang complaint. Patuloy na sinusuporta Publiko raw ang huhusga, Diyos ko po. Ayaw nga ng taong bayan. Gusto ng taong bayan magtrabaho na lang. Kaso ang titigas ng mukha nyo, ang titigas ng ulo nyo. Gusto nyo kayo masunod. Hindi ba pwedeng gano'n? ng mayorya ng House members ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling may matinding hidwaan kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, titiyakin ng mga kaalyado ni PBBM na makalulusot ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa House Justice Committee at kahit sa plenaryo. Hindi katulad ng impeachment complaints laban kay PBBM na kaagad na dismiss ng Kamara. Publikoan niya ang makakakita kung may pantay bang pagtrato ang House of Representatives sa impeachment complaints laban sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang Makabayan lawmakers ay parehong endorsers ng mga reklamong impeachment laban sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Halata kayo sa mga gawain nyo. Kita nyo kay BBM, saglit lang, wala pang isang linggo tapos ang problema. Tapos ang impeachment. Ito kay VP Sara, ang dami nyo mga preparasyon, ang dami nyo mga interview, ang dami nyo mga hindi hikayat, pati mga yung mga madre, pare, Diyos ko po. Kasama nila. Akala ba natin itong mga madre, pare na ito ay hindi nakikisawsaw. Sila ay non-partisan. Pero ang lumalabas, sumatotal, Diyos ko po. Hatak din nila pala, no? Tuloy mo. Kung yung mga standards na sinasabi natin ay labis-labis ang in-apply sa impeachment complaint laban sa Pangulo para ibasura to, ganun din kaya ang gagawin o baka naman magiging mas maluwag. So, it remains to be seen. Si Kabataan Party List Representative Rene Co. may alalahanin naman sa posibleng epekto sa pagdinig ng pinagtibay na bagong patakaran ng House Committee on Justice sa pagtukoy ng sufficiency in substance o bigat ng batayan sa reklamong impeachment. Partikular na kung may authenticity ba ang mga ebidensyang kalakip ng reklamong impeachment. So itong additional rule or na pinagbotohan pa, hurdle talaga yan. And we have House Committee members, Committee on Justice members. Tigilan nyo kami. Lahat yan, lahat yan, preparado nyo na. Lahat yan, mga yan, planado. Di ba? Isa lang naman ang gusto nyo impeach eh. Bakit yung isa hindi? Di ba? Tapos na ang usapin sa impeachment. Risk investigation sa flood control, wala na. Alamin natin. Lahat ng investigation, pag lumalapit na sa Malacanang, namamatay na investigation. For example, yung ICI o si Senator Lacson sa Blue Ribbon, sinabi niya, involved yung mga Bersamin, pero hindi niya pinatawag. So, para bang may laging napipigil, laging ditim. Pagka medyo parang ang tinuturo lang lagi, Martin Romualdez, Saldico. Pero pag dumadating na sa mga cabinet members, pag dumadating na sa pinto ng Malacanang, nahihinto na investigasyon. Tama. Kaya yun ang nakikita natin na problema. Kaya nga, for example, kami, sinabi sa amin, ipaprioritize yung Independent Commission Against Corruption Bill. So, tinapos namin sa committee last December. Nag-overtime kami. Tapos biglang hininto. So, talagang paano natin malalaman yung katotohanan kung mismo yung administration, kung mismo yung Malacanang ang siyang pumipigil sa malalimang pag-iimbestiga dito sa flood control mess na ito. Alam mo, ang masama, ang naapektuhan yan, yung ekonomiya natin. Totoo. As you all know, 3% yung GDP natin last December. Hindi ako magtataka kung less than 3% by the first quarter. Wala pa tayong public spending, walang mga bidding. Walang maraming daan-daan libong mga construction workers. Nararamdaman ko yan sa aking distrito. Yung libo-libong nawawalan ng trabaho, yung mga suppliers na walang hanap buhay. Yan epekto nung yung mga foreign investment. Makita natin, pabagsak ng pabagsak. Kasi nga nakikita natin na merong
hindi matuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. This is the grandest heist in the history of national budget and infrastructure. Tinatago nila Representative Eris Congressman Eris. Oo, tinatago nila yung usapin na yan. Ibig sabihin, ayaw nilang mapunta doon sa Pangulo ang problema. Ayaw nilang mapunta ang sisi sa Pangulo. Pero si Pangulo at itong si Balulong ang tinutumbok ni Saldico. Akala ba natin mapapauwi nila si Saldico? 'Di ba 'yun ang usapan nung nakaraan? Mapapaganahin si Interpol. Wala rin palang kwenta. 'Di ba? Pinapunta niyo si Tatay Digong doon. Sinabi ng Pangulo na, oo, kailangan natin tumulong sa Interpol para pag meron tayong hahanapin na fugitive na kababayan natin, makahingi rin tayo ng tulong. Ayan na. 'Di ba? Kinansela na yung passport. Ano pa? At nagtatago na, may kaso na. Pagkanahin nyo si Interpol yung sinasabi. Wala rin pala yung, kita nyo, na-tridor nyo, na-kidnap nyo ng husto si Tatay Digong. Yan yung paliwanag nyo, si Interpol, wala rin palang silbi. Hindi nyo rin pala kayang ibalik sa Pilipinas yung nagsasabi na si Martin at si Junior ang pinadadalahan ng mali-malitang pera. Di ba? Alamin natin dito, yung banat nitong case build up ang recommendation versus speaker. Tinatago talaga nila. Pasok. Sa halip na preliminary investigation, tulad sa ibang idinadawit sa flood control scandal, case build up ang inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero paglilinaw ng chairman ng komite, hindi pa pinal ang kanilang report dahil hindi pa tapos sa mga pagdinig. Wala na, Nakatutok itago si na. Mau Gonzalez. Kaya nilang manipulahin, ano? Hindi kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga inirekomenda sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na isailalim sa preliminary investigation. Sa halip na preliminary investigation, case build-up ang kanilang rekomendasyon. Grabe, no? Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, wala raw kasing validation o corroboration sa paratang na tumanggap umano siya ng flood control kickbacks. Speaker Romualdez, ang recommendation doon sa kanya, i-pursue yung mga ebidensya na nakalap patungo sa preliminary investigation. Kumbaga, pero wala pa doon. So, more on investigation, ibig fact-finding sabihin. o kaya case build-up. At saka yung inirecommend siya para sa yung AMLAC magsagawa ng tracking no mga movement ng account. Sabi ni Lacson, ang basehan ng rekomendasyong ito ay ang pahayag ni Orly Guteza na nagpakilalang security aid ni dating Congressman Zaldico. Si Guteza ang nagsabi sa pagdinig na personal siyang Ayaw nyo iharap si Gutesa. Ayaw nyo iharap si Saldico. Ayaw nyo iharap si Balulong. Di ba? Puro kayo ganyan. Sinasabi nyo sa taong bayan na wala pang matibay na ebidensya. Paano magkakaroon ng matibay kung hindi nyo iimbestigahan? Mga unggoy pala kayo. Lalo-lalo na to si Pinky. Ibang klase ito pag nagtago. Booking na yung amo niya. Tinatago pa rin. Cover up nga, ika nga. Diyos ko po, Marimar. Ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Wala mangyayari kung ganyan ang sistema. Kung ganyan ang ginagawa nila. Kung ganyan pa rin at tuloy-tuloy ang pagtatago, wala talagang mangyayari. Diba? Ang taong bayan, naaasar na. Hanggang ngayon, wala pa rin si The Big Fish. Paano magkakaroon ng The Big Fish? Diba? Sinisikreto na lahat. At ang makukulong lang yung mga kontraktor na dapat hindi sila kasi sila lang naman yung nangontrata pero dinudugas pa ng mga congressman. Magkano? Magkano yung hinihingi? 25%, 20%. Diyos ko, Marimar naman. naghatid ng pera sa mga bahay ni Nako at Romualdez. Kita nyo? Ang tawag niya sa idine-deliver na pera, basura. Basura. Sa personal daw na karanasan ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez mula sa tirahan ni Ko. Dati nang itinanggi ni Romualdez at Ko ang mga paratang. Pero sabi ni Lacson, hindi pa naman aniya final ang report ng Blue Ribbon dahil hindi pa tapos ang mga pagdinig. In the case of Speaker Romualdez, kasi di ba ang naging Lungaling. sa pagre-recommenda sa kanya, yung statement ni Gutesa. Gutesa. Hindi pa naman kami umabot to sa huling pagdinig kasi partial nga ito eh. Kung Bakit yung statement ni Saldico hindi kasali? Tatanong lang ho
Tatanong lang kami, bakit hindi nyo sama yun? Di ba? Na halimbawang merong validation o corroboration do sa paglilink kay former Speaker Romualdez, sa final report ng Blue Ribbon, mapapalitan yon. Masasama na siya doon sa irerekomenda for preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News. Doon tayo sa totoo lang sana. Huwag nyo na lokohin ng taong bayan kasi hanggat niloloko nyo ang taong bayan, maaasar yan sa inyo. Isipin nyo ilang years na lang, election na naman. Kasali kayo national yun Kasali kayo. Alalahanin nyo, kasali kayo sa national election. Kaya, kikiusap ang taong bayan, ilabas yung katotohanan. Dahil pag hindi nyo nilabas yan, hindi rin kayo lalabas sa 2028. Hanggang sa muli ka, umabot ka sa video na ito. Like and share. Huwag mo kalimutan, like, share, subscribe. Hit mo yung bell. Bye-bye.